watching people drive by, T-Mac on the radio. Got so much on your mind, nothing's really going right. Looking for a ray of hope. Whatever it is you may be going through, I know it's not gonna let it get the best of you. You're an overcomer. Stay in the fight till the final round. You're not going under. 'Cause God
A blessed Sunday morning, church! Good morning! Thank you, Lord, for this wonderful time of worship. Kaya kung handa na tayo, let's all stand in the presence of God and let's give a mighty hand of praise. Yan. Yung malakas. Yan. Pakingitihan naman yung ating mga katabi. Yan. Ngitihan natin yung ating mga katabi. Baka may pinagdadaanan yan at pakisabi, you are blessed. You are blessed. Amen. Let's read Luke chapter 4 verse 8. Jesus answered, it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Amen. The difference between praise and worship. Praise pwede mong ibigay sa family mo, sa mga kaibigan mo, sa anak mo. But worship only to God. Amen. Our Lord and Savior, Jesus Christ. Sabi nga ni Pastor last week, worship is our love language to God. Amen. So sabi, worshiping God means acknowledging Him and celebrating His power and perfection in gratitude. Amen. Palakpakan mo naman si Lord. Yan. Let's worship the Lord.
sa piling mo ako'y ligtas. Kailan ba'y di lalayo? Ikaw ang kaligtasan ko. Pinabalot ng iyong lakas sa piling mo ako'y ligtas. Kailan ba'y di lalayo? Ikaw ang kaligtasan ko. Pinabalot ng iyong lakas sa piling mo ako'y ligtas. Sa tikan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sa tikan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Jesus, oh God, we honor you. Thank you, Jesus. Jesus is here. The King of Kings and the Lord of Lords is here. Oh, thank you, Father. We bless your name, Jesus. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon. Kailan may di pababayaan, Panginoon, ang nais ko. Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon. Kailan may di pababayaan, sa iyo lamang matataguan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang
on, church, declare this. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim ng masumpungan ka, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim ng masumpungan ka sa dakong lihim. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang ini. Come on, church, declare this. Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon. With all your voices, church, sa'yo lamang ang papuri, Panginoon. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Papuri sa kataasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus. Come on, purihin mo ang Panginoon, ang hari ng buhay ko. Papuri sa kataasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, hari ng langit, hari ng langit, hari ng papuri, papuri sa kataasan, papuri
Itaas mo ang iyong mga kamay para sa Diyos. Lahat ng papuri sa'yo lamang ang buhay ko. Lahat ng papuri para sa Diyos. Lahat ng papuri sa'yo lamang ang buhay ko. Sa'yo papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay. Lahat ng papuri sa'yo. Come on, church, declare this with all your voices. Sa'yo, lahat ng papuri para kay Jesus lamang. Papuri sa'yo lamang ang buhay ko. Sa'yo, lahat ng papuri sa'yo lamang ang buhay ko. Sa'yo, lahat ng papuri sa'yo lamang ang buhay ko. Sabay-sabay natin kantahin. Papuri, papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari. For the last time, church, papuri. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. The power of worship. Oh, the power of worship. We worship the King of Kings and the Lord of Lords. We worship you. Come on, church. Your weapon is your worship. Your weapon is your worship. Lumalaya ka habang sumasamba ka. Pinapagaling ka ng Diyos habang sumasamba ka. Pinapalaya ka ng Diyos habang sumasamba ka. Umaalis sa lungkot, ang loneliness, ang depression habang sumasamba ka. We worship you. Oh God, we worship you. Sinasamba ka namin. Pinupurihan namin ang ngalan mo, Panginoon. Oh, bukas ang langit. Bukas ang langit. Oh, we worship you. We worship you. We worship you, God. We worship you, King Jesus. Hallelujah to your name, Lord. Nararamdaman namin ang presensya mo. Hallelujah. Panginoon ko, para ka sa amin. If you are for us, who can be against us, Lord? Lord, you said into your word, God, greater is He who is in you than he who is in this world, Lord. Right now, Holy Spirit, I pray that you filled our hearts with your love, Lord. I pray, Father God, na palayain niyo ang bawat isa sa oppression ng kalaban, Panginoon, in Jesus' name. Be with us this morning, Panginoon ko. I pray, Father God, buksan mo ang langit, Panginoon. Iparamdam mo sa bawat isa ang presensya mo. Iparamdam mo sa bawat isa ang pagmamahal mo. Malaman naming lahat, Panginoon, na nakikinig ka sa bawat panalangin. Malaman ang bawat isa na naririnig mo, Panginoon, ang bawat iyak, ang bawat pagsamba, ang bawat papuri, Panginoon. Hallelujah, Lord. I pray, Father
God, na mas malakas ang bulong mo kaysa sa bulong ng kalaban, kaysa sa bulong ng kaaway, kaysa sa bulong ng mundo, Panginoon, kaysa sa bulong ng mga isipan namin. Mas malakas, mas higit, mas matindi ang boses mo kaysa sa kung anong boses, Panginoon, na maririnig namin, Lord God. Hallelujah! You are powerful! You are powerful, Lord God! You save us, Lord, from our sins! You save us, Lord, from our wickedness! You save us, Lord, from our sin, God! From our faults, Lord! From our darkness, God! You save us, Lord! You are our Savior, Father! You are our Savior, King Jesus! Hallelujah to you! Hallelujah to you, Lord! Hallelujah! We magnify you, Lord! We magnify you, God! Maraming salamat po, Panginoon. Naniniwala ko, Panginoon, na kinakausap mo ang bawat isa, Father God. Nangungusap ka sa amin, Panginoon. At narito ka sa lugar na to. Narito ang presensya mo sa lugar na to, Father God. Lord, mahal ka namin, Panginoon. Gusto ka namin, ninanais ka namin, Lord. Ninanais ka namin, minamahal namin kayo, Panginoon. Maraming salamat po, Father God, for your deep presence, Lord. We thank you, Jesus, Lord, that you called us, God. We thank you, Jesus, Lord, na anak mo kami, Panginoon. Maraming salamat. Ikaw ang Panginoon namin. Ikaw ang Diyos namin. Maraming salamat po, Father God. Sige, church, can we give our best clap offerings to the Lord? We thank you, Lord. We thank you. We thank you, God. Sa'yo lahat ng palakpak. Sa'yo lahat ng papuri, Panginoon. Sa'yo lahat ng pagsamba. Hallelujah, Lord. We bring back all the glory in Jesus' name. And everybody say, Amen! Praise God. Sige, church, palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Amen! Praise God. Welcome to Capstone Community Church. Our church vision is loving God and loving people. For our first time guests, our new friends, gusto po namin na malaman ninyo kung gaano po kayo kamahal ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Humarap naman po tayo na 5 katao at pagsabi sa Kanya, pinagpala ka. Amen and amen. Huwag mo nang uupo. Ngitian mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, brother, sister, I love you very much. Walang mali siya po yan. Hallelujah. Yan. Ay, mahina. Sige po, i-fist bump mo siya, sabi mo sa kanya, I appreciate you, I love you. Yan. Hallelujah. Thank you, Lord. Woo. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Sige po. Last Sunday, we talk about worship more. Come on, palakpakan mo pa ang Panginoon. 1 minute, palakpakan mo lamang siya. Nawawala yung bigat, nawawala yung depression, nawawala yung lungkot. Yes, yung may ngiti sa mukha. Come on, worship. Come on, palakpakan mo ang Panginoon. 1 minute, come on. Oh, hallelujah. Yung mga palakpak na yan sa Panginoon ho yan. Thank you, Lord. This is a Sunday, oh God. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, oh God. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lord, we give you all the glory, honor, and praise. Sabihin po natin to, thank you, Jesus. 1, 2, 3, go. Thank you, Jesus. Yan. Alright, so of course, makakaupo na po tayo. At before we go to our word, no, pakinggan po natin, ay magte-testify po sa atin, ay sa kabataan, sa Youth Ignite. Can we appreciate Rain, no, right now? Palakpakan po natin si Rain. No, ulan. Yan, si Rain. Yun the best na palakpak po sa Panginoon. Good morning po. I'm Rain Ashanti. Mag-share po ako ng testimony ko ngayon at kung paano binago ni Lord ang buhay ko. Lumaki po ako sa isang Catholic family. 3 po kaming magkakapatid at ako po yung bunso sa aming 3. Bata po lang po ako, hiwalay na po yung mama at papa ko. Mama ko po yung nagpalaki sa aming 3 kasama ng aking lolo. Habang lumalaki po ako, di ko po naranasan yung pagmamahal ng isang tatay. Kapag may family day sa school, madalas mama ko lang po yung pumupunta. Doon na din po nagsimulang sumama yung loob ko sa papa ko. Madalas po akong makaranas ng inggit sa ibang mga bata
Lalo na kapag nakikita kong kasama nila yung mga papa nila. At habang lumalaki ako, lumalaki din yung galit ko sa papa ko. Lalo na kapag nakikita ko yung mama ko na nakihirapan sa pagtatrabaho para sa aming tatlo. Papa ko po yung lagi kong sinisisi. Di ko lubos maisip bakit niya nagawang tiisin kaming pamilya niya. Habang nagkakaedad, lalo po akong nagkikrib sa pagmamahal ng isang ama. Gustong-gusto kong maranasan yung mabilhan ng laruan, makasabay siya sa pagkain, at mayakap siya. Dahil din po siguro sa kakulangan sa atensyon, kaya kapag nasa school po ako, marami po akong ginagawang mga kalokohan, nambubuli, nananakit at nagmumura po. One time po, nung grade 10 ako, meron akong 2 kaklase na namimilit talaga sa akin na sumama daw po ako sa church. Nagdadalawang isip pa po ako noon kasi hindi ko alam kung anong e-expect ko. Nung unang papasok ko po lang po sa sanctuary, ibang-iba na po pakiramdam ko. Di gaya ng nakasanayan sa Catholic Church, nagtuloy-tuloy lang po ako sa pag-attend kahit na may doubts po ako. Hanggang sa dumating po yung life class. Una po, ayaw ko po talagang sumali. Naghahanap ako ng dahilan para di ako mag-attend. Pero nangibabaw din yung sa isip ko na wala namang mawawala. Fast forward po, nung June 12, 2024, encounter na po namin. Kinakabahan na po ako noon. Pagpasok pa lang po sa sanctuary, nung nag-umpisa na po yung unang topic, which is fatherly love, habang may pinapanood po kami, di ko po napapansin na naiiyak na po pala ako. At noong pinatayo po kami ni Pastor at niyakap niya po ako, pakiramdam ko po, niyakap din ako ni Lord nung time na yon. Nakalimutan ko lahat ng problema. Ang tanging naiisip ko lang, ang sarap po pala ng yakap. Doon ko po naranasan yung pagmamahal ng isang ama. Doon ko na din po napatawad yung papa ko. Doon na din po ako nagsimulang isurrender kay Lord ang buhay ko at tanggapin siya bilang Lord and Savior. Gaya po ng sabi sa Isaiah 63:16, "For you are our Father, through Abraham does not know us, and Israel does not acknowledge us. You, O Lord, our Father, our Redeemer, from all is your name." Ngayon pong nakilala ko na si Lord, tinigil ko na yung mga kalokohan na ginagawa ko. Na-realize ko po kasi na hindi maganda yung nananakit, nambubuli at nagmumura sa ibang tao. Gaya po ng sabi sa Romans 13:10, "Love your neighbor as yourself. Love does know no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law." Ngayon po, natapos na po ako sa life class at Sol 1. Naka-enroll ako ngayon sa Sol 2 at nagsiserve ako kay Lord sa Consolidation Ministry. At praise God, meron na din po akong sariling cell group ngayon. Yun lang po, to God be all the glory. Wow, amen. Palakpakan pa po natin ang Panginoon. Come on, church! Woo! Maksinggo po, hallelujah. Thank you, Jesus. Now, please tell your neighbor, sabi nga, love kanina. Pakisabi naman sa katabi mo, ulitin mo, I love your brother, I love your sister. Hallelujah. Baka meron dito, may kulang sa pag-ibig sa kanyang puso, no? But let me just remind you that God loves you so much at may plano po siyang matindi sa mga buhay ho natin. And everybody say, Amen. Let's pray. Father, thank you so much, oh God, for that wonderful testimony and wonderful worship. Lord, salamat po na binabago nyo kami araw-araw. Salamat po, pinapaunawa nyo sa amin that you are a personal God. You are not a God of religion. You are the God who is so personal to us, and you have loved us with an everlasting love. Salamat po, nawama, puno po ang lugar na ito ng mga taong may pusong pag-ibig, Panginoon. And Lord, anuman po ang pinagdadaanan ng bawat isa, I rebuke unbelief, doubt, worry, anxiety, depression, in the mighty name of Jesus. Lord, touch our heart, Holy Spirit. In Jesus' name we pray, and all God's people will say, Amen and Amen. Sige po, minsan pa, church, palakpakan mo ang Panginoon. Thank you, Lord. Woo! Taas ang kamay, sabihin sa kaliwat kanan, ang cute mo today. Hallelujah. Yun, you make cute. Yun. So, hallelujah.
Of course, hindi po tayo magtatapos kung hindi ko po tatanungin kung sino po ang dumalo sa unang pagkakataon. Any first-timers in the house, wag po tayong mahiya. And please, tayo po tayo at palakpakan po natin ang mga first-timers natin. Sige po. Ayan, wow. Wow. Mamaya niyan, mas marami ang pupunta. Yun pa, wow. Thank you, Jesus. And after the celebration, you will proceed to the pastor's office and the hall 2, dun po sa mga youth natin. Okay? So, of course, ano po yung topic natin last Sunday? Relationship status. How's your relationship with God? Kumusta na po yung relasyon natin sa Panginoon? No? Ano po yung mga puntos natin doon? Pray more, worship more, and commit more. In this month of love, of course, we've talked about things that involves love, okay? This month of February, sabi nga ng mundo, this is the love month or a love month. No, we talk about the heart, we talk about the relationship status, mga relasyon natin sa tao at sa Diyos, lalong-lalo na sa Diyos. Today, let me ask you a question. Have you ever observed o nakita niyo po ba ito na sa isang relasyon o pag-ibig, no, sino po yung may mga asawa in the house? Say amen. But parang iba hindi sigurado may asawa siya. Sino po yung may mga asawa dito magsabi ng amen? No, dapat masaya tayo pag may asawa na tayo. Hallelujah. Sino dito yung may relasyon na best friend o kaibigan? Say amen. O, sino yung mga introvert? Say amen. Meron dito. Okay? Kailangan mo ng relasyon. Hallelujah. So, sa isang relasyon at pag-ibig, di ba po, merong tinatawag na season. Everybody say season. No, season na mainit ang relasyon nyo. Ibig sabihin, no, talagang tuwang-tuwa ka sa partner mo or sa kaibigan mo. Hanggang magdamag, nag-uusap kayo. At may season din na malangi or dry, no? At may season din na malamig. Parang hindi kayo nag-uusap. Sino po ang nakakasunod? Magsabing amen. No, yung mainit, tapos dry, at minsan malamig. In secular relationship, it is often described as being in a hot and cold dynamics. Meaning, there are periods of intense affection sa ating mga relasyon. Kaibigan man yan, asawa man yan, ka-church man yan, ka-cell group mo man yan. In your relationship with people, pag una yan, syempre, pag una mong kilala, sobrang entertain mo. Sino na ho yung mga kinilig dito? Say, ako yun. Hindi pa po kayo kinilig sa talang buhay nyo? Balikan nyo yung pagkabata nyo, hallelujah, no? Baka nakakalimutan. Sino na ho yung kinilig dito? Say amen. Pambihirang, tigas nyo naman puso nyo. Sabi mo sa katabi, wag ka matigas. Hallelujah. Yung pastor nyo nga, kinilig nun eh. Dahil niligawan. Joke lang. Okay? So in our relationship with people, pag una kilig, bulusok, wow, tatawirin ko. Lalanguyin ko ang mga ilog at karagatan. No? Susungkitin ko ang dapat masungkit. Hallelujah. Liliparin ko ang ganyan. After 6 years, ano nang nangyari? Lumamig na yung dating mainit. At sa Biblia, may tinatawag din tayong lukewarm Christians or mga malalamig na Kristiyano. Tingnan mo ang katabi mo kung malamig yan. Okay? And meron hubang malamig dito. Hallelujah. Ang Diyos lang ang nakakalam because God knows looks at the heart. And to be honest, many of us Christians, as we journey in this life, no, alam niyo po ba na nasa journey tayo ng buhay, in this life with the Lord, and maybe you came here for the first time, we don't believe in religion, we believe in our personal relationship with God or with our Lord Savior Jesus Christ, nakipagrelasyon tayo sa Panginoon, we will experience coldness. Daraan ka sa journey mo at mararanasan mo yan, whether you like it or not. Burnout, spiritual fatigue, barrenness, wilderness experience, or even familiarity. The root cause of coldness or lukewarmness is yung familiar ka na lang. Yung dati una, naiiyak ka pa, kinikilabutan, tapos nagtatas ka na matindi ng kamay mo sa Panginoon. Pero darating sa moment ng journey natin, habang tumatagal tayo sa relasyon natin sa Panginoon, talagang mararanasan ho natin yan.
Even in the book of Genesis, kung titingnan ho natin ang book of Genesis, the first book in the Bible, Genesis chapter 3, verse 8 and 9, kasi ho habang ako'y nag-aaral, lalo na ho sa Genesis, because when you master the book of Genesis, you will understand Leviticus, Deuteronomy, Numbers, and the 65 other books in the Bible, Old Testament and the New Testament. And I was pondering in this book, no, kung after na magkasala ni Adan at Eva, lagi ko kayong dinadala sa Genesis kasi tinitingnan natin doon kung saan ba nalamig ang puso ng tao. And when Adam's relationship with God became cold, because you know what, why? He disobeyed and sinned against God. Anong ginawa niya? Nung nagkasala sila, nagtago sila. Let us read Genesis chapter 3, verse 8 and 9 says, then the man and his wife, kasi wala pang 8 billion na tao dito. Ang unang mga tao, sino pong mga unang tao? Adam and Eve. Then the man and his wife Eve heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden. Tingnan niyo ho ito, no? In a cool or in the cool of the day. Ibig sabihin, malamig. Kasi nagkasala na sila dito. Nanlamig even their atmosphere. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called the man, where are you? Alam nyo, ginage ko rin yung mga taong nagtatago. Ano mayroon pag nagtatago sila? Ibig sabihin, nanlalamig sila. Because the result of disobedience is the coldness of heart that causes us to hide from God. Pwede po bang sabihin nyo sa kaliwat kanan, nakasasalikot. Tamo kayo. Kaya yung mga ka-cell group nyo na nagtatago, i-gauge nyo baka nanlalamig yan. Hallelujah. However, everybody say, however. Yan. No, Inglesero pala kayo. Hallelujah. God still seeks out people even if they have sinned or disobeyed Him. Ang tao, sasaliksikin ka niya, hahanapin ka pa rin niya, kahit nanlalamig ka na. The good news is, God knows our hearts. And when God said to Adam, where are you? Hindi ibig sabihin, hindi alam ng Diyos kung nasan sila. Hindi ibig sabihin na, because He is omniscient, omnipotent, sovereign, alam ng Diyos lahat. Nagtanong siya ng, where are you, Adam? Because God shows the concern of Adam's relationship with Him. Kasi nga nasira ang relasyon because they sinned and rebelled against God. At namana ho natin yun. Kaya pag nagkakasala tayo sa harapan ng Diyos, ang unang tatamaan yan ay yung relasyon mo sa Diyos. Nalalamig ka. God shows the concern of Adam's relationship with Him. Today, let me ask you a question. Ikaw kaya, i-gauge mo yung puso mo. Baka nandito ka, nakaupo dyan, baka routinary na lang, religious na lang. Check mo ang puso mo kung mainit pa ba yan o malamig. Ikaw kaya, nasaan na ang init mo sa Diyos? Today, we will speak on a subject that I entitled, Rekindle the Fire for God. Rekindle the Fire for God. Come on, palakpakan mo ang Panginoon. Come on! Ayun, the best na palakpak sa Panginoon. Thank you, Jesus. Everybody shout, rekindle. Sabi mo sa kaliwa, kanan mo, rekindle. Sabi mo sa puso mo, apoy. No? Ways to rekindle your fire for the Lord. No, maybe mainit ka ngayon, no? So be it, praise God. Pero mga may pagkakataon na dadaan ka sa journey panalamig. This rekindle phrase, or rekindle the fire phrase, it means, in the Bible, it means renew one's commitment. Alam niyo mga kapatid, ang lisensya natin nare-renew. Ang mayor's permit after a year, nare-renew. Even ang mga vows natin, tayo may mga asawa, after 25, 30, or 50 years, nare-renew ang ating mga vows. Why? To reevaluate our situation and status in life. That's why our text this morning in 2 Timothy 1:6, it says here, that is why I would remind you to stir up, sabi ni Paul kay Timothy, kasi si Timothy ay lalago na sa journey niya sa Panginoon. No, ma-o-ordina na siya at maglilingkod na siya sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul sa kanya, nire-remind kita, pinapaalalahanan kita, Timoteo, sabi niya, rekindle the embers off, fan the flame off, and keep burning the gracious gift of God, the gospel. No, the inner fire that is in you by means of laying your hands, of my hands, with those of the elders
at your ordination. Kaya tayo rin mga kapatid, nire-remind tayo ng salita ng Diyos na paypayin lagi ang ating init o apoy sa ating Diyos. Fan the flame. Everybody say, fan the flame. No? Di ba pag nag-iihaw kayo, kung gusto mo maluto agad, pinapaypayan mo para maluto siyang agad. Pinapaypayan mo. Kaya paypayan mo naman yung puso mo, kapatid. Hallelujah. No, the question now is, why fire, Pastor? Bakit apoy? Did you know that fire, it means passion. It means the work of God in your life. The fire of God symbolizes His presence, purification, power, and refining work in a believer's life. Fire, it represents the Holy Spirit transformative power. Again, I don't know if you came here for the first time. Nung tinanggap natin ang unang Panginoon, ang sarap mabuhay. Ang sarap lumabas. No, langhapin mo ang hangin na nilalanghap mo, talagang thankful ka. Di ba ho? Nung una natin nakilala ang Panginoon, uminit ang relasyon natin sa Kanya. And accepting Jesus gives us that fire that makes our heart burn. Kaya kung walang apoy dyan sa puso mo, ano yung pag-ibig na binibigay mo sa Diyos? We get the fire that burns in our hearts when we accept Jesus Christ as our Lord and our Savior. Kumusta ang apoy mo sa Panginoon? Palakpakan naman natin ang Panginoon dyan. Thank you, Lord. Everybody say fire. Fire. Sabihin mo, fire! Come on, 1, 2, 3, go! Fire! Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Fire! Woo! Sino hong natutulog magsabi ng amen? Wala. Praise God. Kasi ho, sa Book of Acts, may natulog nung nangangaral si Paul. No, nung nangangaral si Paul, nakatulog. Kaya ako tinatanong sa inyo, nung nahulog siya sa taas mula sa baba, nabagsak, kala nila namatay. Kaya pag natutulog ka, naku, huwag kang matulog, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matulog, kapatid. No? Amen. When we receive Jesus Christ as our Lord, the Holy Spirit, everybody say Holy Spirit, no? Banal na Espiritu is now operating in our lives. That's why you want love, you want joy, you want peace. Dati gusto mo war, gusto mo mura, gusto mo pagnanakaw, pagdarambong. Pero nung nakilala mo ang Panginoon, umapoy, na-trigger yung puso mo, nagbagong buhay ka. Yung dating mag-asawang nag-aaway, gusto mo na peace. Hallelujah. At una ka na nagpapatawad, una ka na naghihingi ng sorry sa iyong partner o sa mga tao. The fire in our hearts starts to grow. At praise God, no? I don't know the level of your fire, but let us be reminded sa month ng pag-ibig na mas paapuyin pa natin ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Mas mahalin po natin siya ng lubusan. Mas dakilain po natin siya ng lubusan. Mas manalangin tayo ng lubusan. Mas kilalanin natin siya ng lubusan. At magagawa lang ho natin yon sa apoy na galing sa Panginoon. Kaya yung init ng apoy ng puso mo at init ng Panginoon sa iyong mga puso ay dapat laging lumiliyab sa Diyos. Paul said, Romans 12:11 said, pakibasa nga ho natin, 1, 2, 3, go. Never let the fire in your heart go out. Keep it alive. Serve the Lord. Pwede kang mag-cell group, malamig ang puso mo. Pwede kang maglingkod dito, malamig ang puso mo. Pero wag na wag mong gagawin sa altar mo, malamig ka pa rin. I pray, church, as your pastor, no, really praying na buhay na buhay yung altar time nyo sa Panginoon. Keep it alive. Never let the fire in your heart go out. Church, listen, even in the Old Testament, no, pinayuhan po ng Diyos ang mga pare or priest at that time. The first priest in the Bible was Aaron, okay? No, mag-anak ni Moses. Kaya nung sa tabernacle, nag-create na sila ng tabernacle. Everybody say tabernacle, no? Tabernacle in Hebrew, it means Mishkan, the dwelling place of God. So may responsibility yung pare na mag-apoy o paapuyin ang lugar na yon, no? Using menorah and the altar, mga kagamitan doon. Let us see the next slide, please. In Leviticus chapter 6, verse 1, no, sa Old Testament, gusto ng Diyos na laging nag-aapo yung tabernakulo nila. Ang sabi, a fire shall always be burning on the altar. It shall never go out. And I've realized today, of course, we are now the temple, ano kasi?
Our bodies is the temple of the Holy Spirit, okay? It means this is now God's tabernacle. Today, the responsibility of us believers is that we must keep the fire of God's love burning and glowing in our lives. Taas ang kamay, please. Taas ang kamay. Keep your fire alive. Sabihin mo sa katabi mo, hallelujah. Yan, hallelujah. That is your responsibility. Kasi tinawag din tayo ng New Testament as priest and saint. Kaya yung katabi mo, saint po yan, priest po yan. Ba't hindi kayo naniniwala? Tayo po lahat ay pare at santo sa harapan ng ating Panginoon. And everybody say, Amen. Because we believe in the finished work of Jesus Christ, we have been adopted sa kanyang kaharian. Kaya nga ho, tinawag tayong mga pare at tinawag tayong saint ng Biblia. Alright? So, 3 ways to rekindle your fire for God. Sino pong excited? Paano ba magliyab ang puso, Pastor? Number 1, very simple. Connect with God. Everybody say, connect with God. Connect with God. Hallelujah. No, paano ba kumonekta sa Panginoon? Wala kasing ibang paraan, kapatid. Kahit mag-attend ka sa iba-ibang church, kung hindi ka nakakonekta dun sa source ng apoy, wala rin ho. Kung naghahanap ka ng ibang magagaling na preacher, wala rin ho. The only way we can turn on the fire inside of us is to connect with Him. Wow! By humbling ourselves before Him. And maybe you are a long-time Christian already, maging honest ka sa Panginoon, Lord, paapuin mo yung puso ko. Have you ever prayed that prayer in your heart? Lord, ayoko malamig, gusto ko maging mainit ang puso ko. And everybody say, Amen. Humble yourself and be truthful to the source of all things, who is God. Siyempre, kung may fire tayo sa spiritual na ating buhay, you have to understand, church, we are tripartite being. Ano yan, Pastor? Magiging theologian tayo ngayon. No, I just want to teach you something. No, we are tripartite being. Anong ibig sabihin ng Pastor? Our body, our life is composed of body, soul, and spirit. Nung yung spirit natin, hiwalay yan sa Panginoon dahil nagkasala nga. Pero nung tinanggap natin ng Panginoon na buhay, na born again ang spirit natin, nagliyab yung passion natin sa Lord. Kumonekta tayo sa Lord. Nung pinanalangin mo, nagrepent ka sa kasalanan mo, may nagkaroon ng spark dyan sa mga puso natin. That's why, no, God will give us that fire, and God is that divine fire. Hebrews chapter 12, verse 29 said, for our God is what? Is a consuming fire. At ang apoy, nililinis ka niyan, pinupurify ka niyan. Di ba ho sa posporo, bago mo sindihan yan, magkakaroon ng triggering moment yan. Pagkikiskis, ika nga, para lumiyab yan. No, pag kumukonekta ka sa Diyos, you should have humility and honesty. God hates lying people. Kaya nga dapat honest ka lamang sa Diyos. Kung ano yung status mo, Lord, wala na akong maramdaman, sabihin mo sa Kanya. And everybody say, Amen. And if you want that fire in your heart, sabihin mo rin sa Kanya. With humility. Wala akong ibang naisip na illustration kundi si Moses. Moses was the humble or meekest man alive, sabi ng Bible, who ever lived in the Old Testament. Kaya nung si Moses, na-encounter niya ang Diyos through that burning bush, umaapoy na bush. Tingnan ho natin, Exodus 3 verse 2 said, and the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of the bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. Kaya po dito nakita ni Moses, no, na may nagliliyab na bush. At ang sabi niya, lapitan ko nga ito. Kumonekta siya. Nung na-encounter niya ang apoy ng Diyos, sabi ng Bible in verse 3, mas lumapit siya. In order for you to have this fire that is so passionate for the Lord, lumapit ka kasi, kumonekta ka sa Diyos. Pag lumalayo ka, you are hiding, ang resulta niya, nanlalamig ka. Nung lumapit siya sa Panginoon, si Moses sa Panginoon, ano nangyari? The anointing of Moses began to spark. Nagkaroon siya ng instruction na galing sa Panginoon. Mas tumindi ang leadership niya. Kaya palakpakan mo naman ang Panginoon dyan. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Kaya I've realized, mga kapatid, and I've discovered, pag tayo ay lumalapit sa Panginoon, no, na may pagpapakumbaba, katulad ni Moses, we can have that burning bush experience. Kahit nasa bahay ka, you go down in your knees and you pray to God, Lord, Lord, bigyan mo ko ng apo. I want to know you more. Gusto ko pang makilala ka ng lubusan. Another example, no, in the road of Emmaus, punta na tayo sa New Testament. No, in Luke chapter 24 verse 32, kasi may mga disciple ang Panginoon. So in this context is that Jesus was crucified and died. No, but on the third day he rose from the grave. Pero itong mga disciple niya ay kala nila patay si Lord. Pero did you know, in this road of Emmaus, yung dalawang disciple ni Jesus ay sinamahan siyang maglakad. Kaya ang sabi dito, they asked each other, nung na-discover nila that someone was talking to them, and it says here in Luke 24 verse 32, they asked each other, were not our hearts burning, sabi dito, within us, while He talked with us on the road? Anong sabi? And opened the what? The scriptures to us. Pwede po ba natin pakibasa to? 1, 2, 3, go. They asked each other, were not our hearts burning within us while He talked with us on the road and opened the what? Scriptures on us. When we connect ourselves in the Word of God, it makes us on fire. Kaya ang lamig-lamig mo ngayon kasi hindi ka lumalapit sa salita ng Diyos. The Word of God is Jesus Christ in the flesh. As you read the Bible, as you immerse in the Bible, as you go deeper in the Bible, mas lalong umaapoy ang puso mo sa Panginoon. Mas tumitindi ang relasyon mo sa Panginoon. Mas lalo mo siyang pinupurihan kasi kilalang kilala mo ang Panginoon. Come on, church, palakpakan mo ang Panginoon. Noong una mo na-encounter ang Panginoon, init na init ka. Gusto mo na mag-church, mag-cell group. No, lahat ng gawain gusto mong attendan, prayer works. Pero long and behold, habang tumatagal ang journey mo, nagiging familiar ka na. Kasi wala ka nang binabasa na salita ng Diyos. Church, listen, please. This Bible is indispensable. It is infallible. It is incorruptible. And it is indispensable. Hindi po inexhaustible. Hindi po napapagod yan. Kaya habang binabasa mo yan, paulit-ulit yan, no, hindi mo namamalayan, that is, yung apoy sa puso mo, napapaypayan. Question, anong kabaliktaran ng connect? Disconnect. Sabi mo sa katabi mo, never disconnect, kapatid. Sabi mo sa kanya, hallelujah. Alam niyo mga kapatid, may isang nag-disconnect sa Diyos. Ang pangalan niya, Jonah, no? Sino pong may kilala kay Jonah? Say amen. No? Sa book of Jonah, nag-disconnect siya sa apoy ng Panginoon. Sa task niya na galing sa Diyos. Jonah was a great preacher, okay? So ngayon, inatasan siya ng Panginoon. Fast forward, inatasan siya ng Panginoon to preach in the Nineveh, okay? In the land of Nineveh. Ayaw niya, tumanggi siya. Anong ginawa niya? Lumayo siya. Ayoko mag-preach kasi ang sama-sama ng mga Assyrians na yan. Idolater sila, proud sila. Ba't ako mag-preach dyan? No? Even asked God for it. He bargained for it. Anong ginawa niya? Tumakbo siya sa calling niya. Nung sumakay na siya ng bangka, may mga tinatawag na boatmen. Alam niyo nangyari, nung naglayag sila, kasi alam ng mga boatmen ang panahon. So nung panahon na yon, umalis sila kasama si Jonah. Ano nangyari? Nagkaroon ng bagyo. At ang sabi ng mga boatmen, sino yung may sumpa sa atin? Sabi niya gano'n. And they've realized it was Jonah kasi lumayo siya. Ang calling niya sa Panginoon. You know what I've realized, mga kapatid? Naaapektuhan ang mga tao sa paligid mo pag nagdi-disconnect ka sa Panginoon. And everybody say, Amen. Hindi man ikaw, pero yung nakapaligid sa'yo, when you disconnect yourself to God, no, something will happen in your life. But the source of everything, no, as we connect to God, is always God. It's always Jesus. Kaya mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, magbalik loob ka na. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Hindi ko kasi alam yung estado ng puso nyo, pero baka lumalayo ka na unti-unti sa Panginoon. But did you know God saved Jonah? Ano po nagligtas kay Jonah? Big fish. Kinain siya, in the 3 days in the belly of the fish, nagrepent siya.
Nung nag-repent siya, nirekindle niya yung apoy niya sa Panginoon. Kumonekta siya ulit sa Diyos. At anong sabi ng Jonah chapter 2 verse 9 and 10? Nandyan pa po ba tayo? Amen? Ang sabi dito, but I, nung nasa loob siya ng big fish, ng 3 araw, but I with shouts of grateful praise will sacrifice to you. Na-reignite, na-rekindle yung apoy ni Jonah. What I have vowed, I will make good. I will say, salvation comes from the Lord. And the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah unto dry land. Kapatid, hindi ka makakapagtago sa Panginoon. And everybody say, Amen. Lalo na pag may calling ka, baka lamunin ka ng malaking isda dyan para magbalik loob ka lamang sa Kanya. And everybody say, Amen. He rekindled this fire for God. When he agreed to, Lord, yes, susunod na ako sa iyo, kukonekta ako sa iyo. Alam niyo yung nangyari? Nung nag-preach na siya sa Nineveh, 600,000 na tao ang naligtas dahil kumonekta siya, nirekindle niya yung apoy niya sa Panginoon. Nagpuri siya, nagpasalamat. Come on! Kaya kayo mga first-timer, yung nag-invite sa'yo, mahal na mahal kayo niyan. Amen po ba? Hindi mo namamalayan yung katabi mo, magiging mayor yan, presidente yan, artista yan, hallelujah. Magiging milyonaryo yan, magiging businessman yan, magiging pastor yan. Taas ang kamay, please. Sabihin sa kaliwat kanan, hello, pastor. Yan ang prayer ko, maraming pastor, the better, hallelujah. Baka sa isang pangangaral mo, milyon ang maligtas, mag-repent sa Panginoon. Did you know, sabi ng Bible, magsimula sa hari hanggang sa mahirap, nag-repent, lumuhod, nag-ayuno, even ng mga hayop, sabi ng Bible, nag-ayuno, nagpuri sa Panginoon. Ganun katindi ang pangangaral pag meron tayong connection sa Panginoon at apoy sa mga puso natin. This year, provision will come. Tandaan nyo, magkakaroon tayong second service. Maraming tao manunumbalik sa Panginoon because the fire of God is in this place. Come on! Woo! Tumunog. Hallelujah. Tumunog. The fire of God is in this place. And everybody say, Amen. John 15 verse 5 says, Jesus said, dapat tayo nakakonekta lagi sa Diyos, kay Jesus. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit because apart from me, you can do nothing. Sa Tagalog, ating pong pagbulay-bulayan. Pakibasa nga ho natin. Help me. No? 1, 2, 3, go. Sa Tagalog, please. Next slide. 1, 2, 3, go. Ako, sapagkat wala kayong, ano daw sabi? Wala kayong magagawa. Kaya kahit anong gawin mo, magfe-fail yan kung wala ang Panginoon. But praise God, tayo pong lahat ay dapat kumonekta. Ibalik natin ang apoy natin sa Panginoon. Kasi pag nakakonekta tayo sa Diyos, lahat ng bagay magagawa natin. Kaya again, sabi mo sa kaliwat kanan, nakasasalikot. Tamo kaya? Come on. Tago ka ng tago, kaya ka ng lalamig. Hallelujah. Connect to God, and you will never regret it. Aapoy ka sa Panginoon. That is my prayer as your pastor, church, is for you to know Jesus. Mag-apoy, mag-rekindle yung apoy nyo. Ibalik nyo lamang ang apoy nyo sa Panginoon. That's why as Christians, we are called ministers of fire. Did you know we are called ministers of fire when we believe that God exists? Psalm 104 verse 4 says, He makes His messenger winds, His ministers, what? A flaming fire. No, next, how to rekindle or ways to rekindle your fire for the Lord. Ano yung number 1? Connect with God. Pangalawa, meditate and remember. Everybody say meditate and remember. His gospel, His word, and His promises. Church, I will fail as a pastor if you do not meditate God's goodness in your life. Para saan pa itong pulpitong ito kung hindi naman kayo lalago sa Panginoon? Walang kwenta rin ho. And my desire as your pastor, na tindihan nyo yung intimacy nyo sa Panginoon. Pagkat haharap tayo sa Panginoon, hindi grupo, individual tayong haharap sa Panginoon. Hindi mo pwedeng tawagin doon yung cell leader mo, yung pastor mo, yung nag-share sa'yo.
No? Your worship leader, hindi mo pwedeng tawagin yan. Ikaw at ang Diyos lamang ang nakakaalam. You call me Lord, Lord, but I don't know you, sabi ng Bible. Kaya nga mga kapatid, meditate and remember His gospel, His word, and His promises. Meditate means think deeply, magbulay-bulay, magnilay-ngilay. Meditation is more important than memorization. Marami pong memorize ang verses sa Biblia pero hindi naman nagbabago kasi hindi na meditate. Sino po nakakasunod? Magsabing amen. Memorization is different from meditation. Why? Because people forget things. Sino po ang magiging honest dito? Taas ang kamay, siya'y nakakalimot. Araw-araw may nakakalimutan siya. Yung susi mo, yung wallet mo. No, Lord, I rebuke makakalimutin in the house in Jesus' name. Lord, even ang mga asawa namin, hindi namin kakalimutan, Panginoon. Hallelujah. Even ang mga kaibigan namin, ang mga birthday ng mga kaselgro namin, hindi namin kakalimutan, O Lord. Tanggalin niyo yung mga, ano tawag doon? Amnesia namin, Lord. Hallelujah. Lord, tanggalin niyo ho. Di ba? Di ba lahat tayo yung katabi mo, nakalimutan mo yung pangalan niya, nagkukumari ka lang, brother. Di ba ho? Because the word forget in the Bible was used 102 times. Why? People easily forget. Amen po ba? Okay. In science, in research, as I go deep in this word, alam niyo po ba, listen, 56% of the information that you've got today will be forgotten after an hour. 56%, paglabas mo dito, makakalimutan mo na yung sinabi ni Pastor. Naalala niyo lang, ang gwapo-gwapo ni Pastor at pumayat si Pastor. Hallelujah. No? Biro lang. Hallelujah. Gutom na ho ako. No, 56%, paglabas mo dito, ano kasi itong point number 1 ng Pastor? Maging honest po kayo sa akin, amen? Nakakalimutan nyo. And after a day, natulog ka, 66% ang nawawala sa brain ng memory bank mo. At after 6 days, 75% nawawala sa memory mo. Kaya nga mga kapatid, let us be aware that we must keep meditating God's Word. Kasi madali tayong makalimot. Sino ba ang nagpagaling sa inyo? Ang Panginoon. Sino ba ang nag-sustain sa inyo? Kaya ka nandito, ang Panginoon. Sino ba ang nagbihis sa inyo? Ang Panginoon. Kaya meron kang panggas, meron kang sasakyan, meron kang trabaho, may business ka, dahil sa Panginoon. May ministry tayo dito, may lead wall tayo, may maganda tayong church, dahil sa Panginoon. Nakaupo ka ngayon dahil sa Panginoon. May aircon tayo dahil sa Panginoon. Ang gwapo-gwapo ng katabi mo at ang ganda-ganda dahil sa Panginoon. Uy, patse, bubulahan ba kayo talaga? Never meditate your bills and your problems. Meditate God's goodness in your life. Joshua 1:8 says, meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. You are looking for prosperity and success. Why not meditate God's Word? At nagtanong ako dito, Lord, bakit day and night? Did you know the gauge ng pagme-meditate, hindi lang ho isang oras. 24 hours pala, kailangan nating minemeditate ang goodness ng Panginoon. Every time you sleep, Lord, thank you, Lord. Salamat sa mga problema ko. Salamat sa mga pinagdadaanan ko. Salamat na binigyan mo ko in good times, in bad times. Meditate His goodness. Meditate God's Word. Declare what is written in this Word in your life. And everybody say, Amen. Mabilis na ho ako magtapos. Matatapos na ho ako. The Bible is full of the word remember. From Genesis to Revelation. Let me show you some passages na nangungulit talaga ang Panginoon for us to remember Him. Remember all the commandments of the Lord
to do them. Numbers 15 verse 39. Remember the days of old. Deuteronomy 32 verse 7. Remember the wondrous works that He has done for you. 1 Chronicles 16 verse 12. Remember His covenant forever. 1 Chronicles 16 verse 15. I want you to remember what the holy prophet said long ago. 2 Peter 3:2. Remember then what you have received and heard. Keep it and repent. Revelation 3:3. And Hebrews 13 verse 7 says, remember your leaders. Kaya palakpakan po natin yung mga nagdala sa atin sa Panginoon. Come on. Yung mga leader natin. Come on. And I reflected, no? Ito lang naman ay sideline ng konti. Sa isang relasyon po, di ba? Natitrigger yung apoy natin, at pag-ibig natin ulit sa partner natin pagka inaalala natin kung paano kayo nagsimula. Kami po ni Pastora, whenever we go to Subic, kasi doon ako nag-propose sa kanya, no, yung mga, no, so, doon ako nag-propose sa kanya. So, nababalik, no, yung kahit 6 years na kami, pag pumunta kami doon, nababalik yung unang tamis ng proposal. Hallelujah, no? So, wala ho kang kaming kasama, si Lord lang at kaming dalawa, no? Kaya nga yung misis ko, lagi niya akong naaalala, no? Kaya, no, kaya maapoy po yung relasyon. No? So, hallelujah. So, kayo pong mga umugat na ang relasyon, mga kapatid, alalahanin nyo kung paano kayo una nagkakilala. Ay, wala na talaga. Malangila rin ang matwa. Hallelujah. So, alalahanin nyo yung relasyon nyo araw-araw. At mag-aapoy ulit yung pag-iibigan na yan. Hallelujah. Amen? Palakpakan naman natin si Lord dyan. Thank you, Jesus. You know, pag nawawala yung apoy mo sa Diyos, alalahanin mo lang kung paano mo siya unang nakilala. Sa life class, or kung may nag-share sa inyo, o yung pagpunta mo dito, katulad ng testimonya kanina, alalahanin nyo kung paano mo unang nakilala si Lord. Alalahanin mo yung kabutihan niya, alalahanin mo yung mga binago niya sa buhay mo, no, dahil sa Panginoon. Alalahanin mo na sinustain ka ng Diyos. Psalm 103 verse 2 says, let all, pakibasa nga ho natin, ang ganda nito. 1, 2, 3, go. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me. After this, church, labas ka, meditate nyo ang kabutihan ng Panginoon. Even ang kinakain mo, pinoprovide yan ng Panginoon. And lastly, church, sino po na-bless? Say amen. No? Sige bro, dito na. Number 1 point, connect with God. Pangalawa, meditate and remember. And lastly, be in a godly community. Your cell group is your fireplace. And I don't want to ask you no more kung sino nagse-cell group dito. Pero kung wala ka pang cell group, kapatid, you are missing out. You are missing that fireplace. Di pa pag nagmi-meet ang mga Kristiyano, sabi ng Bible, 2 or 3 are gathered in His name, I am in the midst of them. Alam niyo ho, yung etymology ng community, anong ibig sabihin niya? It means shared. It means common. It means same. Kaya pagka nagmi-meet tayo, dapat same ang agenda natin is to glorify God at magpainit sa Panginoon. Pwede kang mag-cell group pero ang agenda nyo magkwentuhan lang at magmaritesan lang, wag ho sana. Pero ang agenda natin sa cell group, mga kapatid, is to know God and to know Him more. And let me just show you the book of Acts, the early church, as I end. Acts chapter 2, verse 1 and 4 said, on the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Suddenly, there was a sound from heaven like roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Verse 3, then what looks like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them, and everyone present was filled with what? With the Holy Spirit, and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. The key points here is they are together, they are in one accord, and fire fell in other translation. Nag-apoy sila. Dahil bakit? Sama-sama sila. Kaya sabihin mo sa kaliwat kanan, kasama kita kapatid. Hallelujah. Amen. Kaya pag nag-iihaw kayo ng liempo, hallelujah, barbecue, hotdog, kaya nyo bang mag-ihaw na isang uling lang? Hindi ho, di ba? Dapat marami para magliyab. Kapatid, ang sabi ng Bible, we are spiritual wood. We are wood. Kahoy po tayo. Taas ang kamay, sabihin sa kaliwat kanan, hello, kahoy.
Proverbs 26 verse 20 said, without wood, without wood, a fire goes out. Kaya, praise God sa katabi mo, papaapuyin, gagamitin niya ng Panginoon para paapuyin niya yung puso mo. Come on, palakpakan natin ang Panginoon dyan. Thank you, Jesus. Woo, hallelujah. Remember, church, please listen. Church means ecclesia, called out ones. Kayo po ay tinawag upang maglingkod dito. Sino po nag-agree? Say amen. Kayo po ay dinala ng Panginoon dito upang makilala niyo siya. Church is not a building. It is not a place. It is us, Christians, called by God. Paapuyin mo yung puso mo para makahawa ka ng ibang tao. Kaya nawa, sama-sama tayo magpainit sa Panginoon, lalo na ang mga leaders natin. Palakpakan natin ulit ang mga leaders natin in the house. Thank you, Jesus. Na nagtsatsaga po sa inyo, no, na nagko-commit sa Panginoon. I want you to take a photo of this para pagbulay-bulayan nyo na lang ho. Cell group, no, can foster close relationship and builds community and so forth and so on. The importance of cell group. Cell group provide comfortable atmosphere for openness. Cell group helps us to cultivate leadership within the church. Cell groups provide an ideal to care for the needs of people within the church. Cell group provide a source of encouragement and accountability. Cell groups allows for mutual edification among believers. Cell groups encourage better living. You know the purpose of cell group? Magpainit sa Panginoon. So, ang tanong ko ngayon sa inyo mga kapatid, sinong handang umapoy sa Panginoon? Come on, mahina. Sino pong gustong umapoy sa Panginoon? Say amen. Anong gagawin natin? Connect with God, meditate and remember. And lastly, what? Be in a godly community. Cell group, kapatid. Let's all stand. Tayo po lahat ay tatayo. Worship team, dito na. Before we worship the Lord, I want us to hold hands together. Kung hindi ka comfortable sa balikat, sige church, I want you to bow down your heads. And as we pray in the Spirit, maybe you came here for the first time, huwag ka ma-alienate, kapatid. This is the Holy Spirit working in our lives. We will pray. We will pray. And as we pray, Lord, bless our hearts. Bless our hearts. Bless our minds. Father, Lord, mananalangin kami sa Spirito. Mananalangin kami ngayon, Panginoon, ng apoy na galing ho sa inyo. Church, can we pray in tongues, pray in the Spirit? Shakrabahande Yarabasan. Bago tayo magpuro, yes. Shakrabahande Yarabasande Yarabashande Yaraba. If you cannot pray in tongues, pray in words, pray with understanding. Sige, lakasan mo. Worship team ka, ushering team ka, lahat. Yarabakande Yaraba. Attender ka, Yarabashan. Leader ka, yes. Pray in tongues. Yarabakande Yaraba. Let the fire of God fall right now. Shakrabahande Yaraba. Lord, Yaraba, wala kaming magagawa kung wala yung apoy mo. Rekindle the fire right now. Yarabakande Yaraba. I ask the Holy Spirit to rekindle the fire, Yarabashande Yaraba, in our hearts, Yarabakande Yaraba, before we worship you, O God. Yakrabasan, lakasan nyo, come on, Yarabakande Yaraba, Hande Yarabashande Yarabe, pray more, Yarabakande Yarabasande, huwag kang mahiya, nasa tamang lugar ka, Yarabashande Yarabakande Yaraba, nasa tamang oras ka, Yarabakande Yaraba, huwag kang mahiya, come on, Yarabakande Yaraba, huwag kang ma-alienate, Yarabashande Yaraba, ito yung sinasabi ng Book of Acts, Yarabakande Yaraba, oh, Yarabashande Yaraba, Baba, Shakrabahande Yaraba, Baba, oh, fan your flame, Yarabakande Yaraba, rekindle your fire, Yarabashande Yaraba, do not entertain unbelief, Yaraba, do not entertain doubt, Yarabashande Yaraba, oh, hallelujah, thank you, Jesus. Sige, pag-pray mo yung nasa kanan at kaliwa mo, i-bless mo siya. Lord, we bless one another right now. Lord, magmahalan kami, Panginoon. Lord, palayabin nyo yung relasyon namin sa inyo. Lord, oh God, the vision that you have given us. Lord, bless, bless, bless in the mighty name of Jesus. Shakrabahande Yarababa. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Yung the best na palakpak sa Panginoon. Let us worship the Lord. Thank you, Jesus. Woo. Raise your hands right now as a sign of surrender. Lord, bless our hands right now. Bless our hearts. As we worship you in spirit and in truth, pagpalain niyo po ang aming mga puso. Marekindle ang apoy namin sa inyo. Salamat po. Let's worship the Lord. Panginoon. Panginoon,
Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sakit tugon. Kailan may di pababayaan, Panginoon, ang nais ko. Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sakit tugon. Kailan may di pababayaan, sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang.
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Come on. Habang pinapalakpakan mo ang Panginoon, the fire of God. Oh, you are. Hallelujah. Come on, church. Palakpakan mo ang Panginoon. Sige. Find your flame. Come on. The flame of God is in your heart right now. Lord, yung may nanlalamig ay rebuke. Lord, panlalamig sa aming mga Kristiyano. Lahat kami mag-iinit sa iyo, Panginoon. Lord, so I pray right now, oh God, we rebuke unbelief, oh God. We rebuke depression. We rebuke suicidal thoughts, oh God. In the mighty name of Jesus. Paapuin mo ang bawat pusong nandirito, Panginoon. Bilang lingkod mo, bilang servant mo, Panginoon. Ibalik mo kami kung paano ka namin unang nakilala, Panginoon. Lord, I pray, ibalik mo, Lord, ang pag-ibig na meron kami sa iyo ngayon, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Come on, palakpakan mo ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Habang pinapalakpakan mo ang Panginoon, nagpapasalamat ka sa Kanya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Thank you, Lord. Come on, begin to thank God. Sabihin mo to, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Shakrabahande yarabababababa. Oh, hallelujah. Shakrabahande yarabasande yaraba. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Thank you, Lord. Tinuruan mo kami paano po kumonekta sa inyo. Lord, tinuruan nyo kami, Lord, that community is so important, oh God. Our fireplace is important, oh God. And Lord, thank you for teaching us to meditate and remember your goodness right now. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Alam ko po may nangyari sa puso ng bawat isa. From the front to the back, may nangyari, may nagbago sa puso mo, may nag-trigger sa puso mo sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Sige, yung the best na palakpak sa Panginoon. Let us shout Jesus with a smile on your face. On the count of 3, let's shout Jesus. 1, 2, 3. Jesus! Ay, walang apoy. 1, 2, 3. Jesus! Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Sabi mo naman sa kaliwat kanan, brother, sister, mukha kang bata ngayon. We may now proceed for our tithes and love offering. Good morning po. For our tithes and offering, let's read from 2 Corinthians chapter 9, verse 8. And it says here, and God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So, tithing and offering are acts of faith and obedience. So, when we give po, we're not just offering money, but we are planting the seeds of faith, believing that God will provide for everything that we need. Let us all remember that God's blessing is always holistic, meaning His provision goes beyond our financial needs. A perfect example of this is when we are praying for money. Sino po sa atin ang nagpipray na magkapera? Say amen. Ang dami, pastor. Okay. So, when we pray for money, God may not give us the exact amount or figure that we need. But instead, He will give us the skills, the ability, and the resources for us to earn it. Same as when we are praying for joy, He might answer you back with positivity or strength. Or maybe some of us here are praying for healing. He might grant you with wisdom and proper care for us to get healed. So ganyan po kaholistic pala ang Panginoon sa ating buhay. Blessings may not always come instantly, but rest assured, God's timing is always perfect. Kaya nga po sa ating pagbibigay ng ating ikapo, let's all give with all our heart and faith. And rest assured, God will open the door of His blessings in our lives. Let's pray po. Heavenly Father, we praise you for all the blessings that you have given us.
Forgive us for any doubts and fears that have kept us from trusting you fully. Thank you for always meeting out our needs. Guide us to be a cheerful and faithful givers, using our blessings wisely for your glory. Make this offering be reflection of our trust in you. In Jesus' name, amen. Hi, church. Here are some announcements you wouldn't want to miss. Prayer Works online every Tuesday, 6 a.m. via Zoom. On-site Prayer Works Saturdays, 6 a.m. New here at church, you're at the right community. Come and join the cell group. We have the right age group that is best for you. Youth Ignite today after the celebration. First time here at church, make sure to swing by the pastor's office. We want to get to know you and offer you a little snack. Thank you for joining us here at Capstone Community Church. Loving God, loving people. Yan, amen and amen. Can we all stand? Tayo po lahat ay tatayo. Thank you, Jesus. Can we raise our hands to God? Reach po natin siya. Lord, salamat sa araw na ito, Panginoon. Thank you for your faithfulness. Thank you for your goodness. Thank you, Lord, for reminding us to meditate your goodness, Panginoon. Salamat po sa bawat isang nandito. And Lord, I just want to bless them right now. The Lord bless you. Mas malakas. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord bless your heart. The Lord bless your business. The Lord bless your family. The Lord bless your career. The Lord bless you with fire. The Lord bless you with fire. The Lord bless you with fire. And the Lord bless you with provision. In Jesus' name we pray, and all God's people will say, Amen and Amen. Humanap ka na 10 kataong, indian mo, sabihin mo sa kanya, bawal na kasimangot. God bless! Pagpapalit, pagkat sa langit walang bagay. Mahal